Ebanghelyo. Sabi rito, pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siya'y nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna sa kauuhay sa pagkatapos ay nangingitik sa mga bukid. Pagkahinog ng mga bukid, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Hello? Di ba? The teaching of Jesus about that God's kingdom is compared to its sower. Sabihin dun sa mga hasik, sower of the seed, ng butil. At ang butil na ito, mga kapatid, kay Kristo na sinasabi dito, ay ang kanyang mga salita. Sino ang tagapag-hasik? Ang ating Diyos. At ang kanyang inihasik dito, mga kapatid, sa gospel natin, ang salita na ng Diyos. Salita ng Diyos sapagkat, mga kapatid, kay Kristo, si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ginanap na niya yun. 2,000 years ago, tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakataong iligtas ng Diyos. Ano po? Linisin sa ang ating karamihan ng pagkakasala at tayo magkaroon ng karapatan na makaunawa ng mga bagay-bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Dahil sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. Amen po. So yung ginawa ni Yahweh, si Jesus, inihasik na bilang sidro doon sa taluktok ng bundok ng Israel. So tapos na po yun. Ngayon mga kapatid, sa pagtuturo ng ating Panginoon, ano po, ito in advance, habang siya nagtuturo, at yun lang sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang mahasik ng isang binhi. At ito po yung sabi mga kapatid, pagkatapos na mahasik yun, binhi, siya nagpapatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. So yan po ang tungkulin ng mga hasik. Anong mangyayari? Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim, usbong muna sa kabuhay, pagkatapos maiitig sa mga butil, pagkahinog ng mga butil, agad itong pagagapas sapagkat dapat ng anihin. Ngayon mga kapatid kay Kristo, ano po ba dito po sa ating Ebanghelyo, sa unang talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos, na ikinumpara ng ating ano po yung nakukuha nating mga ideya? Sino po ba dito yung mga marunong magtanim? Tapos nga yung kamay, yung iba hindi marunong magtanim talaga, ilan lang yung marunong magtanim. Rather, depende niya sa itinatanim. Anong ginagawa? I-prepare natin yung lupa na ating pong pagtataniman at yung iba nga po, mga kapatid, yung itinatanim natin, ipinahanda din yun. O, di ba? Bawang po, kung katulad ng napakit natin sa rose, hindi ba yung rose? Tingnan niyo kung tama. Yung rose, hinakat po yung matigas na sanga, hindi, bago po yung itinatanim, binababad muna sa tubig. Hindi yung lahat. Kung hindi yung pinakapuno lang. Ewan po, iba-iba kasi po tayo ng ideya. Yun, binababad muna po sa tubig. Kung yung iba niyan, magdamag. Yung iba, ilang oras bago itinatanim. Yung iba naman, instant, pagputol po dun sa sanga, pwede mo nang itanim. Actual kaagad yun. The spot. Ano po? Pero mga kapatid, sa madaling salita, once na ikaw ay nagtatanim, may sinasabing preparation. Ano po? Ihahanda mo muna yung pagtataniman mo. At ganoon din po mga kapatid kay Kristo. Bago po ang salita ng Diyos ay dumating sa atin, ito po ay inihanda na ng Diyos. Bakit? Simula po mga kapatid kay Kristo, nung mangaral si Yahweh, dahil sa mga kanyang mga propeta, maging kay Juan Bautista, maging sa ating Panginoong Hesus. Hindi po ba inihanda ni Juan Bautista ang pagbilang hari at tagapagligtas nila? Amen po. Ngayon mga kapatid kay Kristo, yun ay ginanap na ni Yahweh na si Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, yun po ay naging salita. Sapagkat sabi ng John 1:1, huwag po kayong malito, ang salita ay ang Diyos at ang Diyos ay ang salita. Si Kristo na bayubay sa krus, siya po ngayon yung hudyat na mag-i-spread na po yung
Word of God. Dahil po, handa na sa puso ng mga tao yung salita ng ating Diyos. Sapagkat si Kristo na nabayubay sa cross ang siyang nag-prepare sa puso ng tao. Dahil sa katigasan, kayabangan, kambugan, kasalanan, sa mga gawang mga liko. Ngunit kahit kay Kristo, tayo po'y pinatawad. Amin po. Dininisan ng turumihan. Ngayon, handa nang ihasik ang kanyang mga salita. Amin po. So yun, may preparation. At kung mga kapatid kay Kristo na ihasik na ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao, mga kapatid kay Kristo, may proseso ito, mga kapatid. Amin po. Meron pong sabi ngayon ay dapat ay progreso. Sabi ka doon, tutubo. Balikan natin, sabi rito, pagkatapos na yung magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos kapag ito'y naitanim sa puso ng isang tao, mga kapatid, dapat ito ay kailangan ay tumubo. At hindi lang basta tumubo ito daw po ay kailangan ay lumago. At kapag daw po ito'y lumago, mga kapatid kay Kristo, ito po, ang sabi doon, ito po ay mahihitik sa mga butil. Una mo ay mag-uusbong muna, uuhay, pagkatapos mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng butil, agad itong ipagagapa sapagkat dapat ng anihin. So ngayon mga kapatid, meron tayong preparation. Kailangan may proseso, pamamaraan ng pagtatanim. So yan po ay naganap na, naalisik na sa puso ng tao. Kailangan ay nagpo-progress yan, lumalago. Amen? Yan. Ilan na lang ang nalago. Lumalago. And then, kapag lumago, hindi po ba meron niyang proseso ng trimming? Dinitrim po yan para lalo bang sumanga, pag dumami na yung sanga, magkakaroon ng maraming bunga. Amen po. Amen. At sa maraming bunga, ang pamamaraan po mga kapatid ng mga farmer, pinipili niya po yung pinakamainaw na bunga. Amen? Amen. So yun po. So meron pong segregation, may pagpili. At kapag ito po ay napili, iniiwan po, inaalis yung mga hindi magagandang bunga, ilalagay yung mga magagandang bunga, tingnan mo katabi mo. Pwede mo tingnan, pagkita mo yung magandang bunga yan. Inipili yun. At ngayon, separation and segregation, pinipili po yun. And then, ang lastly doon, nagkakaroon ng yung duration o due date o sinasabing harvest time. May panahon ng pag-aani. At ito daw po ay aanihin. Ngayon mga kapatid, about the spiritual aspect, yung sinasabing preparation, inihanda ng Diyos sa puso ng tao kanyang mga salita dahil kay Kristo. Tayong nahasikan ng kanyang mga salita, dapat ang salita ng Diyos na ito'y tumubo, ito ay nagkaroon ng buhay at nagbunga. Hello? At ang bunga na yung mga kapatid kay Kristo, ng kanyang mga salita ay yung pananampalataya. Nakuha niyo na po mga kapatid? Huwag kayong malito ha, in-expose lang po natin yung first reading and then gospel. Ngayon, babalikan po natin yung second reading. Ikukunik po natin dun sa bunga ng mga salita ng Diyos. Hello? Ayun. Ito po, yung second reading kasi sa aklat po, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, may kabanata 5, talata 6. Sabi rito hanggang sa mga sumusunod. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo nasa tahanan ito ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanan galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya
sa tahanan ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ulitin ko, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang sila'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ano po yung sinasabi ng Ebanghelyo natin dun sa second reading? Ang sabi po doon, mga kapatid, yung bunga ng salita ng Diyos na nahasi kay Apostol Pablo, ito po'y tumubo ng kauhay at namunga. At ang bunga nito, mga kapatid, kay Kristo ay malaking pananampalataya. At ang pananampalataya na yun, mga kapatid, kay Kristo, hindi na po siya nabubuhay ayon sa mga bagay na nakikita niya. Bagkus namumuhay siya sa pananalig sa Diyos. Yung pananalig sa Diyos ay yung paniniwala sa mga bagay na di niya nakikita po. Pero ito po, mga kapatid, ay mangyayari dahil totoong sinabi ito ng Panginoon Diyos. Amen po. Kaya ang pinapalagan niya, hindi na ang kanyang sarili, kung hindi ang mga bagay na hahantong sa kalangitan. So yun po, mga kapatid, kay Kristo, ang biyaya ng pananampalataya na nakapasin na siya sa mga bagay na hindi nakikita, dito sa mga bagay na nakikita sa mundo. Bakit po, mga kapatid? Ang mundo, lahat ng meron dito ay mapaparang, mawawala. But mga kapatid, kay Kristo, ang salita ng Diyos, kailanman hindi po yan mawawala, mananatili. Kaya sa salita ng Diyos, dun siya nananatiling nananampalataya. Ng salita ng Diyos ay mangyayari. Ano man ang mangyari, ganuman kahabang panahon, ito'y mangyayari sapagkat ang salita ng Diyos ay talagang salita ng Diyos. Di ba? Pag sinabing salita ng Diyos, ano man ang mangyari, yan ay salita ng Diyos na mangyayari sa panahong itinakda ng ating Diyos. Kung ngayon ay hindi pa nangyayari, maghintay po tayo. Kaya while waiting for nothing, waiting by the grace of God, yung pong salvation o pagliligtas niya.